Magandang gabi sa inyong mga kaibigan. Tayo ay magbibigay, makisawsaw tayo ulit sa issue nitong si Mayor Basti Duterte at si General Torre. Ayun, lumalabas naman ngayon sa social media na parang maduwag at si Basti Duterte at hindi na matutuloy yung laban. Binabatikos ngayon si Basti ng mga taga Davao, even mga taga Mindanao, no? Dahil nga sa parang umurong siya sa labanan na siya pang naghahamon kay General Torre. At kung ano-anong mga dahilan, nakakaawa, kailangan mag-waiver, at kailangan mag-hair follicle muna, daming kondisyon. Ito naman ay sports lang naman. Bakit kailangan pa ng mga kondisyon? Mga waiver, sports yan automatic yan pagka na-disgrasya ka dyan at kayo naman ay nasa ilalim ng kasunduan na yung dalawa nagkasundo at wala namang yan sa part of a game. Pero ito, mga kaibigan, yung bibigyan natin ng punto rito, itong si Basti Duterte, parang nakakaawa din. Kasi parang binabati ko siya ng taga Mindanao, mga taga Davao, ng kanyang mga constituent, parang na na din dahil nga sa kanyang kaduwagan. Napunta pa raw ng Singapore, so hindi na matutuloy, no? Nakakaawa din dahil siya siyempre bata pa yan hindi pa naman niya alam kung ano mga sinasabi niya kung ano na nararamdaman niya. Basta ang mahalaga ay masabi niya kung ano yung kanyang galit, mailabas niya. Siguro nabigla lang, hindi niya na intindihan kung ano magiging impact sa reputasyon niya, reputasyon ng family nila, madadamay kapag kanyang nagkamali siya ng ganyan. Mga kaibigan. Pero kung ako, ito pala. Itong labanan na ito, parang nakikita, parang yung nangyari sa pelikulang Troy. Yung pelikulang Troy ay dalawang hari ang nagkalabanan, dalawang kaharian ang naglabanan dito Anong tawag doon? Troy? Yung ang bida rito ay si Brad Pitt. At ang kanyang kalaban dito ay si Ganya, si Eric Ganya, na ipinagtanggol ni Eric Ganya yung kanyang kapatid dahil itong kapatid niya ay napapapasubo sa labanan dahil sa kanyang ginawang katarantaduhan. Tinangay niya yung asawa noong kapatid no hari na si Helen. At ngayon, sinasalakay sila ng Greece. Yung Greece ng time nila is makapangyarihang bansa yun. Yung Troy ay isang maliit lang na kaharian yan. Dalawa sila ang prinsipe dyan, na lalaki. Pero mas nakababata niyang kapatid, itong Maloko. Pangalanan na lang nating si Basti. Pero itong kuya niya na si Ganya, na si Eric Ganya o si Hector, gumanap na Hector, ay sinalo niya. Siya ang lumaban. At makikipaglaban sila, gegera sila dahil nga sa ganyang nangyari. Ito, ang pan ko dito, tinitignan ko dito, kung ikaw ay kuya at yung kapatid mo ay medyo naalangan, sa kaharian, ikaw ang tatayong tatayong lalaban. Kung siyempre, yung kapatid mo ay umayaw Ang totoo, nagkaroon ng Lumaban yung kapatid dahil sa honor nila, lumaban yung kapatid niya. Kaya lang, umatras
yung kapatid niya dahil tatalunin talaga dahil sa ang kalaban niya ay matanda matanda ang kalaban nung bata yung prinsipe tapos yung ano is matanda yung inagawan niya ng asawa ng babae pero ang pumalit ay si Hector yung kuya niya si Hector ay medyo dalubhasa sa labanan kaya natalo niya yung hari ng Gresya. Yung Gresya naman, hawak ng Gresya si Archelaus. Si Archelaus ay isa sa pinakabantog na mandirigma sa bansang Gresya. Hawak siya ng hari. Pero dumating yung point na yung kapatid na pamangkin ni Kuan ay nakialam at napatay sa digmaan at ang pinagbintangan ay si Hector. Lumabas ngayon si Archelaus, napilitang makipaglaban. At ito nga, si Hector at si Archelaus ay nagtagpo at nagkaroon ng labanan. Dahil sa kalukuhan nitong si Basti. Dito, ang inaano natin dito, yung katapangan ng mga prinsipeng ito. Dahil honor nila, kahit alam nila na magaling yung kalaban nila, hindi sila umurong, hindi niya inurungan. Kahit kamatayan ang nakataya rito. Dahil pag ikaw ay nakipaglaban, ay ispadahan. Kaya mamamatay ka, alin sa dalawa doon, tatakbo ka o ikaw ay lalaban ng ispadahan. Diba? Sabihin na natin na si Basti ay umurong, di dapat dito, ang babanat ay si Pulong. Siya yung kuya kaso nga, si Pulong kailangan daw may Weber pa. Ano ba naman? Tapos itong si Pulong, pagka matindi ito, matapang ito. Nananampal, nanununtok ito sa loob ng warehouse doon sa Davao. Kaya ibig sabihin, mga bruskong mga tao ito. Kaya lang dito, parang napupulaan sila dahil dito sa ginawa ni Basti na ito kay General Torre. Si General Torre, sabi ko nga, palaban yan CIDG yan. Ibig sabihin ng CIDG, pagka ikaw ay naging pulis ka ng CIDG, ano ka, kumbaga sa aso ay warrior, talagang ano ka, mangtas sa amin, tawag dyan, mangtas, Bisaya. Ibig sabihin kumakain na ng buhay. kaya siguro si Basti ay natakot doon sa mga dibdib ni Juan. At siyempre, naligo pa sa ulan. General Torre. Nag-jogging-jogging siya ron. Tapos yung kanyang dibdib lumalabas. Mukhang malakas ka. Dahil manipis pa yung kanyang suot. Ito rin, maloko rin ito si General Torre. Kanya pa rin pinalalakas yung charity na gagawin niya. Kaya lang, nakakaawa naman. Dapat hindi na binabas si Basti kasi bata pa yan sa batang pag-iisip pa yan. Hindi pa ganun katindi ang kanyang mga desisyon sa buhay. Pero masakit yan sa tatay niya. Siyempre, yung tatay niya ay brusko inilatag hindi lang sa Davao, hindi sa buong Pilipinas. Pagkatapos mababalitaan niya, ganyan pa yung ginawa ng kanyang anak niya. Nako, baka lalong magkasakit yan doon sa dahig. Hindi katulad dito si Sarah, tahimik lang pero matindi ito. Kaya pala ito, pinakabit ng tatay niya. Ito si Sarah, alam mo kung bakit. Una, abogada, at saka magaling mag-isip. Nagbumura siya, pero ikaw talagang hinga niya. Lalaban siya sa'yo, paninindiganan niya. Ito, bata pa kasi ito Si Basti, pinakabunso nila. Kaya kung tumakbo man ito sa Kuan, at hindi na matuloy yung nilang laban dyan sa sport complex, Marikina ba o Rizal? At tumakbo na ito sa Singapore, wala tayong magagawa. Pero, ito ngayon, tutuloy daw ang labanan sa patuloy daw na ginagawa yung ring. Ang mangyayari ho dyan, mga kaibigan, declaration as winner. Kung dumating si General Torre at si Basti ay hindi dumating, disqualified siya, si Torre ay i-declare siyang winner.
aba, ipatay ka dyan. Lalo kang pagtatawanan ng buong... kaya si Tory talagang ano yan, aatin yan. Kasi i-declare dyan na siya ay panalo na walang kalaban. Ganyan sa labanan kaya kahit sa basketball, kung default ang iyong kalaban, declare kayo as winner. So, tuloy. Kung ako kay General Tory, tuloy nyo, gawa nyo yung para at least madeklara na ako ay panalo. Nawala man lang akong ka-effort. Nag-training lang ako. Yan lang ang Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.